So good day mga ka-DIY. So another day, another DIY na naman tayo mga bossing idol. So after natin sa pagbubukid, dito naman tayo pagiging mekaniko mga boss. So ayan. So natapos ko lang sa garden mga bossing. So dito naman ako, mag-change oil naman ako. Ayan. Ito nga ko na, na oil, papakita ko sa inyo. Yung Delo Gold natin, ito, quality synthetic to mga bossing ko. So 5 liters ang requirements dito sa ating L300 Mitsubishi 4D56 na engine natin. So ayan mga boss, Mitsubishi po yan. So yan, nabuksan ko na yung drain plug. So DIY lang to kasi sayang din yung 700 pesos para sa pagpapa-change oil natin. So simple lang naman ng pag-change oil mga bossing. Ayan. Kasi bukas ma-schedule na ng pagpaparehistro ko dito. Late na to dahil nagka-problema pa, inayos ko pa itong service natin. Late na, so meron na itong penalty. So yan, so papasilip ko na rin sa inyo mga bossing ko. Siyempre yung filter, kailangan dyan. Filter, ito 306 sa 506 na sa 456 engine natin. So kailangan natin na automatic, pinapalitan natin yung filter niyan. 306 oil filter. Ayan, sumura lang to mga bossing, 100 ano lang to, 150 lang to, 136 something nabili natin. And then itong Delo Gold natin, so itong 4 liters, nabili ko lang to around 700 plus mga boss. Kung dito ko bibilin to, mga 1,000 plus na ito, yung 4 liters. And then itong separate kasi ito, kasi din nabubusan siguro ng supply yung isang store ng 1 liter kasi kailangan ko nga 5 liter. So ito bumili ako around 176 lang to, 75 ganun. Yan. Yung separate na store na pinagbilhan ko. Kailangan ko kasi kailangan ko kasi 5 liters dito sa ating service. So siyempre kailangan din natin ng blower, no. So ang blower ko dito, ginagamit ko lang is yung sa portable natin na paint sprayer. Meron na kasi ko dito luma, ayan. So napakalakas nito, maganda ito. Ginagawa ko siyang blower kung wala kayong blower gun. So ito lang ginagamit ko, DIY lang din yan. So ginamit ko na lang siyang blower kasi malakas din naman ang buga para mabilis siyang bumaba yung oil. Actually nabuksan ko na yung ilalim. Ayan, and then kailangan din natin number 17 na liabi para dun sa drain plug. Ayan. So yan siya. Natanggal ko na yan, tumutulo na yan. Ayan, kasi bukas schedule ko na. Today is March, diba? March 25. Ayan. So, kasi bukas walang pasok. Ayan, magpapa-schedule na ako ng paparehistro nito kasi may pasok, kasi di ako pwedeng magbiyahe dun sa Lucena nung meron akong aberya lakad. So everyday kasi ko ginagamit itong service sa school sa anak ko, atid sundo. So tomorrow is walang pasok ang school, kaya ayan, napag-decision ko na magparehistro. Siyempre ito yung gabi natin na number 17. And then yung pantanggal natin ng nating oil filter. So yung oil filter niya nandito. So kung titingnan ko kung kaya ng kamay ito, normally kaya naman ng kamay kasi ako lang nag-change oil nito kasi madali lang naman. So huli ko nang tatanggalin yan hanggang hindi pa nakakatulo. Ayan. So yan, nakikita nyo. So mas maganda mga bossing, advice ko lang, wag yung abutin ng 7,000 kilometer or 7,000 to 10,000 kilometer yung mga engine para smooth pa rin ang running condition ng ating mga sasakyan. So hindi masyadong mausok, saka yun, nababawasan yung mga sludge sa loob. Ayan. So ako, inaabot lang ako ng di ko na pinapaabot ng 5,000 yung pag-change oil ko. So normally nasa 3,500 na ako, nag-change oil na ako. So kung gumagamit ka ng mga additives, yan, okay din yun. Pabutin yung 7,000, okay lang din. So dito kasi ako, gusto ko kasi laging kondisyon ng mga ating sasakyan kasi lagi ko ang ginagamit to sa school. Kaya yan. So DIY lang to pag-change oil.
Ayan, lagi nyo aalagaan si change oil para tumagal ang makina. Ito, 2007 model hanggang ngayon, tita mo, di pa ito na overhaul, di pa na operanto. Wag naman sana ma-overhaul kasi wala tayong budget pang pa-overhaul. So, lagi ko chine-check yan. Napalitan ko na yung ano nito pala, yung heater valve nito, yung sa gauge, yan, sa gauge. Mayroong gauge valve to. And then saka yung sa oil valve, nasa ilalim yung oil valve nito. Pinapalitan ko na yan kasi nagkaroon ng tagas yung oil valve. Yeah, ito. Ayan, papasilip ko sa inyo. So ito yung oil valve, pinalitan ko dyan sa ilalim. Kasi nagkaroon na ng sumisirit na ito. Diyan tumutulo, napalitan ko na yan. And then yung temperature, yan. Ito yung sa temperature gauge niya. Ayan. Pinalitan ko na rin yan para namomonitor natin kung baka mamaya mag-overheat, hindi natin na mamalayan, di ba? So, kailangan merong gumagana yung ano, importante yun sa sasakyan, yung ating temperature valve, and then yung sa oil valve na yan. So yan lang mga boss. Wala tayong taga-video, so yan, pinapasilip ko lang sa inyo. So yan, sasalin ko lang yan. Pagkatanggal ko na yung totally ano yan, yung oil niyan, i-blower ko nila. And then yan, palagyan ko rin ng oil. And then filter, papalitan ko lang. Yun lang naman, simple lang naman pagpapalit ng oil. And then ito, papaliguan na rin natin. Anong oras na ba? Mag 4:30 ng hapon. So medyo madilim dito sa aming lugar. So sana umulan para di ko na problemahin yung pagdidilig sa halaman kasi bukas nga alis ako, di ko alam kung anong oras ang matatapos. So baka mahaba ang pila. Ayan, so napakamahal pati ng diesel ngayon, grabe, 120 per liter. Ang layo pa naman pupuntahan ko, bibiyahin ko mga 1 oras ang biyahe ko doon sa LTO. Ay nako, ang Pilipinas na nangyari, tayo lang ang pinakamataas na diesel yata, Diyos ko. So yan lang update natin mga boss, so sa ating DIY na pag-change oil dito. So di ko na ma-detail sa inyo dahil yan, so mag-isa lang ako, walang taga-video. Yan, pinasilip ko lang sa inyo. Yan, nabili natin kung kailangan nyo ng ganyan, Delo Gold. So yan, polysynthetic po yung mga bossing sa kayo oil filter, no. Yan, so simple lang naman pag-change oil. Mura lang din naman yan, ako nabili ko. Okay, thank you and God bless po sa atin lahat.